Today we are going to Monte Maria, isa itong pilgrimage site dito sa Batangas City at isa sa mataas or the tallest Mother Mary or Virgin Mary statue in the world. So dinadayo ito lagi ng mga turista, dinadayo ng local, foreign tourists dito sa Batangas City. So we came from Lipa and we took the Startol papuntang Batangas City, then from Batangas City dire-diretso na kami papunta ng Monte Maria. So makikita niyo dito kung gaano kaganda yung paligid papuntang Monte Maria, at saka kitang-kita niyo naman nasa gilid ito ng dagat, at sa kabilang side naman niya sa kaliwa ay merong bundok dito. Alam ko it's Mount Banoy, hindi lang ako sure. So kung meron po nakakaalam kung anong bundok ito nakikita namin, ay please comment below kung ano po ang pangalan ng bundok nito. Makikita niyo dito kung gaano kaganda. Merong mga petroleum companies na nasa gilid dito, and it's a new site, para bagong-bago siya sa paningin, at the structure is really amazing. Ma-amaze ka sa ganda ng structure ng mga petroleum o petrochemical companies na nandito. Magandang daan, sementado siya, at hindi siya mahirap puntahan. Nag-enjoy kami sa biyahe. Pero bago ang lahat, gusto ko lang batiin ang mga taga Bantayan Island, lahat ng mga Bisaya, Cebuano, Cebu City, good morning. Lahat ng taga San Jose Recoletos, may alma mater, magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, yung parents ko, mga kapatid ko dyan sa Bantayan Island, maayong buntag sa iyong tanan, ma, huwag si papa. Ingat po kayo palagi dyan. Sa kapatid ko sa Chicago, sa kapatid ko sa Dubai, good morning sa inyong lahat dyan. Ang ganda ng lugar, makikita niyo dito, dagat, bundok, yung mga puno. Biyahe pa lang, mag-i-enjoy na kayo. Wala pa kayo sa Monte Maria, nag-i-enjoy na kayo sa biyahe dahil napaka ganda. Green na green yung paligid, saka ang ganda ng daan, smooth lang yung biyahe, relax. So pwede kayo magsimula dito sa Batangas City, pwede rin kayo doon sa Lubo ikot para kung gusto nyo lang, pero mas mahirap doon sa kabila. Nandito na kami sa Monte Maria, meron tayong babayarang 20 pesos per car, then we can go inside na to look for our parking. Pero iikot lang to, one way, hindi ka pwedeng dumiretso doon, one way tayo, so ikot tayo papuntang parking. So medyo kuminahina na rin yung ulan, paakyat tayo papuntang malapit sa statue mismo ni Virgin Mary, ang pinakamataas na statue o isa sa pinakamataas na statue sa buong mundo ni Virgin Mary. So makikita nyo dito, medyo hindi pa ganun kadaming tao. Meron ding chapel dito sa baba kung saan doon kami nag-park malapit. Napakagandang chapel. Mamaya makikita nyo kung gaano kaganda ang chapel at ano-ano yung mga makikita doon sa loob. Luckily, may nakita tayong parking, so dito na tayo magpa-park, and then with my family, lalakarin na lang namin papuntang church. Makikita nyo dito ang ganda ng loob ng church, ang ganda ng paligid, napaka-aliwalas, malamig, dahil ito yung nasa mataas na lugar dito sa Batangas City. At ang ganda, kitang-kita mo yung dagat, kitang-kita yung mga isla. Mag-enjoy kayo dito pag pumunta kayo dito. It will just cost you 20 pesos per car, so hindi na masama. Then papasok na tayo ng church. Dalawang church dito, meron doon sa Monte Maria mismo na statue sa baba, meron din dito. So minsan ang misa lang doon is Sunday, ang misa naman dito sa baba, itong maliit na church is meron din Saturday. So dito nga tayo magsisimula. Nilakad lang namin ito, mag-i-enjoy naman kayo dito dahil malamig ang panahon. Siguro nagkataon lang na malamig ang panahon, kaya hindi siya mahirap lakarin. So nauna na yung family ko doon, naiwanan ako kasi nagmukuha ako ng video ng
ng paligid. So makikita naman natin dito kung gaano kaganda. Nasa loob na kami ng church at kitang-kita nyo dito napaka simple lang ng church, maliit lang siya pero napakaganda ng altar niya, tsaka napaka-solemn ng paligid na parang, di ba, ang windows makikita nyo parang open na open siya, a lot of lights coming in, natural lights. Ang ganda rin naman talaga ng altar niya, well maintained. Mahihiya kang magdumi dito dahil napakaganda ng paligid. Halata namang talagang inalagaan nito. So we'll be touring you around the place. Sa labas ng church may makikita kayong mga statue din. Marami kayong makikita mga structure na nandito. So it's really a place where you can enhance your faith. We can give thanks and praises to our Creator. Maganda ang paligid, ang daming halaman, ang daming mga puno, magbibigay yung hangin, maganda rin yung ano niya. Ito is nasa perch, parang terrace ito ng church. Kitang-kita mo yung buong, kita-kita mo ito yung Isla Verde, yung Tingloy. So I think paalis na kami dito, aakyat kami doon sa Monte Maria mismo na statue, kung saan meron ding church doon. So ito na yon. Medyo it will be a challenge for you kung medyo matanda ka na. Sorry for the word. Of course, sabihin natin matured ka na dahil medyo mataas na lugar. Ito yung glass walk kung saan ginagawa pa siya ngayon. Pwede kayong maglakad in the glass floor na kung kaya mo. Kasi may mga tao na medyo takot sa heights. Hindi nila kaya maglakad sa glass floor kasi para silang mahuhulog. So ito na tayo, paakyat na tayo. On the left, makikita nyo dyan na parang meron siyang mga cabin, hotel type na cabin. Pwede kayong magstay dyan with a good price naman. So makikita nyo dito yung mismong church kung saan nakatayo naman ang simbolo ng Monte Maria, which is one of the tallest Virgin Mary statue in the world. Ito yung loob ng Monte Maria. Pumasok din kami dito, although wala sa misa. Sandali lang kami doon, then pauwi na din kami. Dahil napagod na rin yung bunso ko dahil paakyat daw. So, yeah, medyo mabagal na naglakad dahil pagod na raw siya. So, wala kang magawa kundi pauwi na kasi iikot din kami ng Lubo, Batangas para maghanap kung saan kami pwedeng mag-swimming kung meron man. So ito, going to the right kami paglabas namin ng Monte Maria, papunta kami ng kanan. Kapag diniretso nito, dire-diretso, pwede kayong lumusot ng San Juan or Laia. Pero kung hindi kayo diretso doon, liliko kayo, iikot ka ng Lubo, bayan ng Lubo, Batangas, which is napakaganda rin dahil nasa gilid ng dagat. So marami kayong makikitang mga kubo-kubo na pwede kayong huminto. Siguro may bayad na siguro ng mga 150 pesos para magamit na yung kubo din. Pwede na kayong magtampisaw sa dagat. Pero kami, we're bound to Circa Parola Resort sa Lubo. So medyo malayo-layo pa ang biyahe dito. Pero nag-i-enjoy kami sa nature, sa aming mga nakikita dahil napakaganda naman talaga. Kahit paliko-liko ang daan, maraming pataas, pababa, pero nag-i-enjoy po kami lahat dito sa biyahe namin sa Monte Maria. So I hope you have enjoyed the video at meron na kang idea. So kung kayo ay nasa Cebu o nasa Mindanao at may plano kayong pumunta dito, ako na nagsasabi maganda, mag-i-enjoy kayo dito sa Monte Maria. So I think that's all. I hope na nakatulong naman kami na ma-tour kayo sa lugar para at least may idea kayo, lalong-lalo na yung mga kababayan ko sa Cebu, kung ano ba talaga ang itsura ng Batangas, ano ba ang itsura ng Monte Maria, ano ang itsura ng Lubo. Well,
isa itong napakagandang lugar kung pwede kayong mamasyal. So kung pupunta kayo ng Manila, huwag nyong kaligtaan, huwag nyong mamiss na bumisita ng Batangas. Pinopromote ko na Lipa City, one of the most beautiful city dito sa Batangas. And of course, Batangas City at ang mga bayan nito na napakagaganda naman talaga.